Welcome to the Pageant Passion Podcast. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Happy Thursday afternoon. Yeah, happy Thursday afternoon na. April 3rd and magpaparami muna tayo ng viewers dahil pag-uusapan natin ngayon ang Miss Universe Philippines Runway Showcase in collaboration with Pina and the Miss Universe Philippines. So again, sa mga bagong pasok sa ating live, magandang hapon. Pumagang live natin ngayon 5:30 or 5:26 PM to be exact pa lang. Wings, hi kuya! Mario Manlangit, tagal kong hinintay live mo. Actually, nag-live ako nung holiday, April 1, 7 PM. Pero wala tayong actual time ng ating pa-live. Dahil iba-iba nga ang ating oras ng live stream. At ayun nga po, ayan, sa mga bagong pasok natin ngayon sa mga viewers natin, hihimay-himayin natin yung mga naganap or hihimay-himayin natin yung mga eksena ng mga girls sa Pina MUPH 2025 Runway Showcase. Ayan, sabi ni Mario, I wanna hear your performance sa runway. Yes. Ayan, PJ Torres, may hinanakit agad si PJ. Ang tsaka daw ng Pina-runway setup, sabi ni PJ Torres. Sabi naman ni Rafi Riedel, sadly, nag-withdraw na naman si Chela Falconer. Guys, when it comes to Chela Falconer, once lang siya nag-withdraw dito lang sa MUPH. I mean twice, yung sa Miss Elite tapos itong sa MUPH. Yon. Sige, pasok na. Sino una? Si Drex ang nauna. Sadly, nag-withdraw na naman si Chela. So, yun nga. Who's your top 10 MUPH runway? Sabi ni Chinese yung name, hindi ko mabanggit. So, again, my name is Carl Loyola. Welcome again dito sa ating live stream. And for today's topic, ang isi-share natin ngayon ay ang ating analysis sa nagdaang Pina Runway Showcase ng Miss Universe Philippines 2025. So, bago yan, papalitan ko lang ang aking background. Magpapalit lang ako ng aking background sa likod para naman may idea yung mga bagong pasok natin ng mga viewers kung anong topic natin para exclusive lang yung mga question for the runway runway showcase. Yeah. Hold on. Papalit lang ako ng background na. Sa mga bagong pasok natin, we have 40,000 viewers na. Ayan, maraming salamat. At dahil na andito kayo ngayon, magpapalit lang ako ng background. Wait lang. There! Ayan, magandang ating background ngayon. Alright. Ba't wala ka ng rankings? May rankings naman ako nung last. Jerome, yung last na... Ano ba last na challenge? Last na challenge yung swimsuit showcase. Nagpa-ranking naman ako doon, siguro hindi lang dumaan sa FYP mo. Then itong runway showcase, after nitong live, i-upload ko yung rankings. And then, dito na muna tayo mag-bank on sa mga thoughts natin, bawat girls. Alright, so kung ano lang yung sasabihin nyo dyan na country, na delegate, ayan, sabihin lang natin muna kung ano yung thoughts natin. And tingnan natin kung pare-parehas tayo ng thoughts. Okay? Alright, so I guess, let's do this. Kanina may nag-comment. So yeah, let's start. Kanina may nag-comment, hindi daw siya na-satisfied sa setup ng Pina Runway Showcase. Actually, ako din hindi rin ako masyadong na-satisfied. Kasi parang feeling ko mas may pwede pang ilabas na setup dun sa runway ng Pina Beauty. So this is in collaboration with Pina Beauty PH. Again, may votings ulit tayo. Magra-run ng votings from April 1 to April 15. And alam nyo na yung gagawin. Click the yellow heart dito sa TikTok. Pag-click nyo ng yellow heart, mag-purchase lang kayo ng any items like lotion, soap,
And then yung price nung item, equivalent yon sa votes ng candidates. Like for example, 150 pesos yung soap, 150 points din yung madadagdag dun sa delegate. Okay, so again, in collaboration with PINA, MU Page 2025, voting na, nag-start na siya April 1 to 15 para nga po malaman kung sino ulit ang magta-top 10 sa runway showcase. And yung mga girls kasi pag na-consolidate na yung mga boto dun sa mga tatlong showcase ng PINA, yung personality showcase, swimsuit showcase, and itong runway, kung sino may pinakamataas na votes, automatically papasok siya sa semis this coming finals on May 2. Alright? So, yeah. Again, balik tayo dun sa setup. Sa setup ng MUPHP na Kineso. Yun nga. Maganda naman yung ilaw for me. Pero yung stage lang, yung nilalakaran lang. Yun lang yung something na concern for me. Parang gusto ko makakita ng platform na mataas. Parang gano'n. Tapos dun sila naglalakad. But anyways, kung ayaw nyo na-provide ng PINA, then it's okay. Okay naman yung camera angle for me. Camera angle, yung mga ilaw, gustong-gusto ko yung umpisa pa lang, tapos biglang tumatama na yung ilaw sa candidate, tapos may mga pa-slow-mo, ganyan. So, okay siya for me. Pero, ang isang comment ko lang siguro is yung outfit ng mga delegates na, alam niyo yun, ng mga long dress, long gown, ganyan. Kasi nga, when we say runway, gusto natin makita yung mga paa nila, yung mga nasa, yun nga, paa, tuhod, ganyan. Yun yung gusto natin makita. Pero nga, dahil some of the girls or some of the delegates, mga naka-long dress sila, hindi nga natin makita. And parang mostly dun sa mga delegates, winawagayway talaga. Alam niyo yun, winawagayway yung mga suot nila. Ganun yung nangyayari. So, hindi natin makita yung mga movements ng paa nila. But, maybe, mandated kasi yon ng organization or kung sino man na nag-organize nung runway na, okay, you need to wear something na mahaba or mga long dress or para mga evening gown. That's why itong mga delegates na to ay mahaba talaga suot. Pero si Baguio, naka-short dress. Nakita yung tuhod niya, kita yung paa niya. So baka si Baguio yung hindi sumunod. Pero the rest of the ladies, ayan, kagaya ng mga nakikita niyo dito sa picture, mahaba yung mga suot nila. Some of them, maraming pakumot, maraming winawagayway, flowy dress, and maybe that's the mandate of the organization to use during the runway showcase. But, again, pag sinabi ng runway, gusto natin makita yung paa, yung mga kung ano-ano man sa baba, yung movement, ganyan, footwork, but hindi lang natin nakita dun sa iba because of their dresses. But yeah, that's one comment for me. But anyways, since yun naman kasi yung na-produce nila, then ayun, i-appreciate na lang natin kung ano man iyon. But sa mga ranking ng mga girls natin and sa mga thoughts natin, ayan, siguro mas more appealing lang sa akin yung mga nakita ko talaga yung movements, yung lalo na yung footwork nila. Pero ayun nga, yung sa mga hindi ko nakita yung footwork, doon na lang ako nag-rely kung paano gumalaw yung katawan. Ayan, paano nag-sway yung hips, ganyan. So, okay, let's start. Sagot muna ako ng ibang question kasi interesado or interesting yung ibang question. Kagaya nito ni Joey Pogi. Ito na ba yung runway showcase nila this year? Hindi tulad ng last year sa Sultan Kudarat. That is something that I am not sure kasi nga parang last year, di ba Sultan Kudarat yung main province na pinuntahan nila. This year, Northern Samar ang parang main province. However, si Northern Samar hindi siya nag-organize ng runway show katulad ng produce ng Sultan Kudarat last year. So, kung ang question mo kung ito na ba yung runway show like Sultan Kudarat last year, hindi siya yung equivalent dahil itong runway showcase na ganito na produce ng PINA, tradition na may pinoproduce talagang gantong runway. Yung mga videos ng mga girls na ina-upload sa YouTube, di ba? Pero yung equivalent ng Sultan Kudarat parang malabo na mangyari. Kasi parang kasado na yung mga schedule ng mga girls ngayon hanggang May 2.
And sa pagkakaalam ko, parang wala na silang ibang pupuntahang province maliban sa Aqua Boracay na mangyayari this Saturday. Unless may mababago or may movement ulit sa schedule. Kasi again nga, the MUPH, moving calendar. So, parang biglaan lahat ng mga pangyayari. So, unless may mangyayari ulit after Holy Week, pero malabo na yung after Holy Week kasi papunta na tayo sa prelims noon, last week of April. So, malamang wala na. Sabi ni Jomich, dapat may pahagdan yung runway like Miss Venezuela pageant. Pahagdan yung runway, pwede. Mabuboost din yun yung expectations natin, pati yung excitement natin pag nakita tayo ng hagdanan. However, for me, gusto ko lang pag runway yung mataas yung platform. Okay lang kung may hagdanan o wala, pero kasi parang hirap i-pull off nung hagdanan if ever meron. Okay. Yeah. Alright, sagot na tayo ng mga girls ha. Ito, sabi ni Daily Crunch muna, maganda to. For security purpose siguro, kaya surprise mga ganaps. Pwede rin Daily Crunch. Pero kasi may mga idea ako ng mga schedules nila hanggang finals. Tapos parang wala ng ibang province na pupuntahan based dun sa schedule. Tapos, pag natapos tong Aqua Boracay this week, meron na lang tayong ilang linggo eh. Tapos, prelims na. Pero let's see. Kasi, yun nga, bigla-biglaan lagi yung mga nangyayari. Baka may iba pang province na biglang mag-offer and then mag-produce ng show. Yun nga. Sorry. Alright. Tingin lang ako ng iba pang mga interesting questions bago tayo magpunta dun sa mga girls. Okay, mukhang wala na. Alright, start na tayo. Guys, yung ranking, gagawa ko mamaya ng ranking ng mga delegates after nitong live stream natin. Pero for now, mag-comment lang tayo muna sa ibang mga girls na i-comment nyo dyan. And then siguro after nitong live, sabihin ko na lang muna yung top 3 ko. Kasi wala pa rin naman akong ranking. Pero I have number 1, number 2, and number 3. Okay, can't wait. Jerome, thank you. So again sa mga viewers natin, happy Thursday afternoon. And yeah, welcome to the MU Page Runway Showcase live stream. Yun yung topic natin. Let's start kay Jarina Sandu ng Isabela. Kasi yun yung marami kong nababasa dito. Guys, si Jarina Sandu, maganda siya, maganda siya. Gusto ko yung damit niya. Yun nga, yun yung mga damit na ganda lang ang puhunan kasi kinumutan lang, tinilahan lang, ganyan. Pero again, mahaba din yung damit niya. So, hindi ko masyadong nakita yung footwork ni Jarina. Kasi gusto ko talaga makita yung mga footwork. Kung paano gumagalaw yung paa, alam niyo yun. Pag runway, di ba? Gumagalaw yung paa, ganyan. Yun, maganda yung damit niya pero hindi ko nakita yung footwork kasi nga mahaba yung damit. So, nag-bank on na lang ako kung paano gumalaw si Jarina. Kung paano yung, alam mo yung galaw niya ganun. However, maggalaw si Jarina. Kumbaga, parang malikot yung galawan. Sabihin na natin, bigay na bigay siya. Oo, give na give si Jarina. Bigay na bigay. Yan. Kasi ganun naman talaga yung hinihingi nung runway showcase na kailangan, girl, bigay na bigay ka, ganyan. So, bigay na bigay siya. Parang naging dating lang sa akin, masyadong bigay na bigay. So, dahil nga masyadong bigay na bigay siya, masyadong magulo or, alam mo yun, maggalaw. Maraming nangyayari dun sa galawan ni Jarina. Pero I love the fact na magalaw siya, or na, bigay na bigay siya. Kasi nga, yun naman talaga yung gusto natin. Dapat bigay na bigay ka. Pero masyado lang naging magalaw sa akin, lalo na yung tumalikod na siya. Sarang sobra na yung ganun-ganon. Yun lang, dun lang ako hindi na apilan, na nagandahan masyado. Yung masyado na siya magalaw. But, since kasi runway nga yung inaano natin, runway yung tinitingnan natin. I mean, yung lakad nila. So, doon lang ako sa lakad nag-focus tsaka sa galaw ng katawan. Yun lang yung comment ko. Pero, pag titingin mo naman yung emote ni Jarina, kasi di ba may mga close-up sila, kasi nagsuslow mo, okay naman yung emote niya. So, maalam naman siya maglaro sa camera. And, syempre, dahil nga, ang ganda niya, so, ang ganda na rehistro sa camera, so, okay naman. Pero, again, ang nire-review nga natin is yung runway, hindi naman yung mukha. Pero, kung sa mukha naman, okay na.
yung emote execution ng mukha sa camera, wala lang problema. Pero yun nga, masyado lang siya magalaw or masyado akong nagaslawan sa galaw. But other than that, madali naman puliduhin yun. Pag sinabi mo, mag-tone down ka lang ng konti, madali naman na yun. Palaban kasi talaga si Jarine eh. Kahit pag sa personal, palaban talaga siya lagi. So, yun lang. Anyways, ito siya. Di ba maganda yung execution ng mukha niya sa camera? Emote. Yung galaw na lang na masyadong magalaw. Yon. Next natin. Isabela. Isabela na sabi na pala natin. Iligan. Si Iligan, Juliana Fresado. Ganun din si Iligan. Hindi ko rin masyadong nakita yung footwork kasi masyadong mahaba din yung dress. Masyadong mahaba yung dress. Medyo malaki rin sa kanya. Yan, tinatandaan ko lang. Medyo malaki rin ata. So, hindi ko rin masyadong nakita yung footwork niya. But again, ganun din. Same with Isabela. Magaling din naman siya maglaro sa camera. Wala siya dito sa collage na background ko kasi nakuha ko lang to. Credit sa owner nung picture. But yeah, si Iligan, magaling umemote sa camera, maganda yung execution niya. Maganda execution, maganda yung emote at napakita niya rin kasi yung gantong emote sa Hello Glow. Kaya wala na tayong pagtatalunan doon. Hindi ko lang nakita yung footwork kasi masyado malaki yung damit niya. Pero kung yun na yun yung basis natin na makikita natin sa finals na ganong lakad, okay naman na. Wala namang problema. Hindi naman masyadong OA. Hindi naman masyadong nag-hold back. Tama lang. Gusto ko lang emote niya. Yung rehistro sa camera. We're talking about Juliana Fresado na. Though hindi ko siya masyadong natandaan. Pero tingnan ko lang ulit. Guys, again sa mga viewers natin, magandang hapon. Hindi ko na masyadong matandaan. Wait lang. Balikan ko lang ulit. Juliana Fresado. Pina Runaway. MVPH Runaway. Sa mga viewers po natin, good afternoon. Ayan, kung may comment kayo, comment nyo lang dyan. Wait lang binabalikan ko lang po yung performance ni Juliana. Baka lang may ma-miss akong comment. Pero alam nyo yun, si Juliana, may special spot na talaga yan sa semis. Imposibleng malaglag pa to. Yun naman yung maganda sa kanya. Kaya naman sa mga fan ni Juliana, then, ayun. Maganda yun. Hindi ko makita. Wait. MU page 2025. Guys, tapos na tayo kay Isabela. We're now talking sa performance ni Juliana. Wait lang mga bebs. Wait lang, isa-isahin natin yung mga comment nyo ha. Hanapin ko lang ulit si Juliana kasi feeling ko may na-miss akong sabihin. Kasi nga hindi ako nag-take note eh. Nood-nood lang ako eh. Ito. Yan, tama nga. Masyadong mahaba yung damit ni Juliana. Masyadong malaki. Though kita yung footwork niya, pero pag tumatalikod kasi siya, hindi ko nakita kung ano yung nangyayari dun sa paa niya. Kasi natakpan na nung tela sa likod ng damit. But as usual, the face is giving. Ayan, ganito yung gustong-gusto kay Juliana. Yung emote niyang ganito. Hindi siya tall side, nasa short side siya. Pero since ang rehistro niya sa camera ay kalahati lang, mukhang-mukha yung makikita niya. So, ganito yung gustong-gusto ko sa kanya, yung emote niya. Pero nga, since ini-score natin yung runway niya, yung lakad niya, so itong portion lang na hanggang dito yung nakikita ko. Hindi ka makita yan. So, based sa ganito namang eksena niya, okay naman. Hindi OA, tama lang, natural lang. But again, yung mukha talaga eh. Pero hindi kasi mukha yung ini-score natin. Yeah. Ayun, tagal ko kay Juliana, ha? Next! Tarlac! Alam niyo ba, gustong-gusto ko yung styling ni Tarlac, yung buhok niya, na tinaas niya. Ang hindi ko gusto kay Tarlac, yung nasa leeg. Though maganda siya, paano ba? Maganda yung styling kasi very, alam niyo, very unusual siguro, very early 2000, yung styling niya, yung may paleeg.
Yung may alam pa paleeg, may pa tela sa leeg, pero parang feeling ko unnecessary na yung tela, pero okay siya yung ganung styling kung hindi runway showcase, yung showcase, or kung hindi runway showcase yung segment. Kasi parang na-distract lang ako dun sa tela na parang ang dami nangyayari. Para sana tinanggal nila yung tela sa leeg. But other than that, maganda yung lakad ni Sasha actually. Yung parang queenly lang. 'Di ba? Yun nga, gusto natin mga sa MUPH, queenly, ganyan. Queenly lang yung galawan. Yung gumagano'n, ganun lang. Sumuslomo-somo lang, mga ganyan. Yun yung nabigay ni Sasha. Maganda yung mukha, maganda rin yung rehistro sa camera. And pulidong-pulido lang yung lakad. Ayan, hinahanap ko lang. Wait lang. Ayan. Feeling ko kailangan ko dapat tanggalin tong background. Ayan, pulidong-pulido lang yung background. Lakad ni Sasha, yung ganyan, no? Maganda yung nangyayari sa baba kasi flowy yung gown niya, ayan, no? Pero yung nasa leeg niya lang talagang tela, feeling ko unnecessary siya. Pero kung ito yung gusto ng stylist, then go. Actually, maganda yung style na ganito. Hindi ko lang bet na ginamit lang siya sa runway. Very, very early 2000 yung emote niya dito. Pati yung buhok niya, yun, ang ganda ng balikat. Wait lang. Gusto ko tanggalin tong background. Tanggalin ko muna yung background para makita ko sa inyo. Nasaan na ba ako? Yun. Ulitin natin. Isa to sa mga bet ko actually, pero yun nga, hindi ko lang gusto yung patela sa leeg. Ito, yung yung baling ng camera sa kanyang ganito, ang ganda, oh. Para nai-imagine mo, naglalakad na siya sa MUPH stage. Ang ganda ng balikat niya. Ayan, yan. Yung ganyang emote, gustong-gusto ko yan. Tumingin dun sa kabila. Ayan. Tsaka ganyan. Yan, emote. Though, alam mong may konti pa, polish pa. Polish lang ng konti, pero okay na to. Ayan, yung ganyan. Pak. Ayan. Pak. And yun, maganda talaga na pinakita niya yung balikat niya kasi yun yung strength niya eh. And yun yung talaga yung maganda sa mga beauty queens or sa mga delegates na hulmang beauty queen kasi hindi na kailangan, alam mo yun, pag hulmang beauty queen ka na talaga, parang hindi mo na kailangan pang umeffort para magmukhang beauty queen na, alam mo yun, yun yung maganda kay Tarlac. And dahil nga sa pinakita ni Tarlac na ganyan, mukhang kaya niya manlaban sa semis. Pero yun lang, styling lang talaga. Maraming miss si Tarlac sa styling kahit ng mga nakaraang mga linggo sa mga challenges nila or what. And then hanggang ngayon parang hindi pa rin nila natutumpak. Yun lang. Pero makatisod lang yan ng tamang styling, okay na yan. Next natin, maya tayo sa mga mythical 5. Doon lang tayo sa mga feeling natin tumatak. Cebu City naman, Gabby Carvalho. Actually si Gabby, parang naungusan niya pa sa akin yung ibang mythical 5. Tama ba? O parang naungusan niya sa ranking. Kumbaga, nasa number 5 siya, 6. Though wala pa akong ranking. Maganda yung pinakita ni Gabby eh. Balikan ulit natin si Gabby. Sino ba mga naapila, nagandahan, na-amaze? Maganda guys yung pinakita ni Gabby, yung tamang-tama lang. Ito. Balikan natin ang performance ni Gabby. Gusto ko yung mga pailaw na ganito. Yun yung isa sa na-appreciate ko sa Pina. Ayan, mahaba yung... kasi nga 5'9" si Gabby. Kaya maganda yung rehistro niya dito sa camera. Tapos mahaba yung hakbang niya. Ayan, may parang nagseseduce siya na emote. Yun, yung ganung kanina. Ayun, gusto ko yun, yung parang sineseduce niya yung audience. Ayan, yung ganyan. May ginagawa siyang seduction. Basta may ginagawa siyang parang sineseduce niya nga yung mga audience, something, ganyan. Na linisan ako sa galaw ni Gabby. Actually, nakita ko rin yung galaw na ganito kasi sa Hello Glow. And yung nakita ko to sa Hello Glow na galaw, na approve na sa akin. Parang okay din to sa Gabby. Okay din yung galaw niya. Hindi dahil gusto ko si Gabby, hindi dahil bias ko si Gabby, pero kasi nga, Hello Glow pa lang, nakita ko na to kay Gabing Galawan. Na okay din talaga to gumalaw. Underrated lang siya, hindi lang siya napapansin. Pero maganda yung galawan niya malinis. Ulitin ulit natin.
Yan, kita naman yung footwork niya dito kasi hindi naman masyadong mahaba yung damit niya. Ayan. Ayan, kita naman yung footwork, di ba? Ang haba ng mga hakbang. Bumibeya ang hakbang, di ba? Ayan. Yung emote, though hindi yan yung ano natin, concern kasi runway to. But plus points na lang yung emote. Di ba malinis yung galawan niya? Malinis yung galaw niya actually. Yung kumbaga pulido lang, tama lang. Yun. So yun yung man comment ko kay Gabi. Next natin, Occidental Mindoro. Si Occidental Mindoro, kagaya rin ng kay Gabi. Si Occidental Mindoro, medyo umangat din siya for me sa ibang mga Mythical 5. Kasi malinis din ang galawan ni Occidental Mindoro. Actually, nagtay sila sa akin ni Gabi. Gabi yan, Occidental Mindoro. Though kay Rochelle Hoko kasi, expected mo na ganun talaga yung magiging galawan niya. Kasi nga, pageantera to ever since. So, kung pageantera ka ever since, alam mo na ganyan yung may expect mo dun sa girl. Kasi, syempre, ano na yan laman na yan ng stage. Balikan natin na naging performance ni Rachel Hoko. Gisapos na yung iba na ano, ayan. Yung performance niya, umi-MGI actually. Ayan, pagbaling pa lang ng camera ng ganyan Ayan, no. Yung mga ganyan-ganyan na niya Wala nang hold back. Pero malinis niyang nagawa. Ayan. So, hindi mahaba yung damit niya. So, maganda nakikita mo yung footwork. Nakita naman natin yung footwork. Okay naman. Ayan. So, itong emote na mukha, wala naman na tayo ditong kaso kasi hindi naman yan yung checkan natin. Pero, yun nga, na-appreciate ko na nakita ko yung paa niya, especially nung tumalikod siya kasi hindi mahaba yung suit niya. And then, tama ba itong pinapakita ko? Occidental pala itong pinapakita ko. But yeah, Occidental Mindoro, si Ayin. Ayan. Expected naman natin na maganda yung maganda yung lakad niya kasi nakikita natin yung paa niya. Ayan, Occidental Mindoro, Ayin. Di ba malinis din si Ayin? Pero ang topic natin kanina, Oriental Mindoro, si Rachel. Ayan. Ganun din si Rachel. Maikli din yung naisuot niya, na damit, na dress, kaya kita din yung lakad. Yun nga yung sabi ko kanina, parang equivalent sila ng laban ni Cebu City, ni Gab. Ayan. Pak! Though hindi ko talaga concern yung emote, kasi nga runway, pero maganda naman niya or maayos naman niya na showcase yung runway niya. Ito. Tsaka maalam siya umano ng tela. Teka lang. Kung anong lumalabas. Maalam siya maglaro nung tela nung damit. Kasi yun yung minsan mahirap i-pull off. Ayan. Ayos naman, no? Hindi ko lang mabasa iba yung comment. But yeah. Ayos naman. Tsaka yun nga, maalam maglaro nung Hugayway tela. Tsaka maayos naman yung paa. Wala naman ako nakita mali dun sa paa na tumitiklop yung tuhod or what. But yeah, overall na satisfied ako kay Rachel Hoko, Mindoro Oriental, tsaka kay Ayin, Mindoro Occidental. Ayan. Ihuli ko lang yung mga sikat tayo, mga Mythical 5. Next natin, MU Page Baguio. Si Gwen. Si Gwen ang kauna-unahan ko nakitang maikli yung dress. So, natuwa ako. Nasabi ko, yes, maikli yung dress. Kita yung paa. Kita yung galaw ng tuhod, ng ganyan, ng bottom part ng katawan. Kasi nga, maikli yung dress niya. Masyado lang din magalaw si Gwen. Ang dami niyang, feeling ko lang ang daming unnecessary movement na nangyayari kay Gwen. Lalo na yung emote-emote ng mukha. Though yung emote-emote ng mukha, again, hindi naman yung concern natin kasi we're talking about runway. Feeling ko lang ang dami niyang galaw. Balikan natin ang performance ni Gwen. Ito.
So, what can you say about the performance of Baguio City, Gwen Soriano? Ayan. Yung ganung galaw lang, yung mga, alam, yung kanina, hindi lang ako fan ng maraming emote-emote lang. Gusto ko kasi nga, ang ano natin pag MUPH, Queenly. Ganun naman siya eh. Ganun na siya ganun ang MUPH ngayon at Queenly lang, yung tumatayo lang, umaano lang. Kaya feeling ko lang naman, sa akin lang naman. Pero kung ito kasi yung strategy nila, then go. Sino naman tayo para pigilan siya? Ito yung ganun lang. Hindi lang ako pa nung ganun. Pero yung emote niya, kuhang-kuha niya yung pagtataray yung fierce. Kuhang-kuha niya yung pagtataray na gusto natin as a pageant fan, na pag nakikita natin, pag napapanood natin, gusto natin na, go girl, magtaray ka pa, mag-fierce ka pa. Ganto. Ayan, yung gantong mukha. Kuhang-kuha niya. Ayan. Wala akong problema yung pagtalikod niya. Kasi maganda yung rehistro sa camera ng lakad niya pagtalikod. Yung ganito, wala namang problema. Eto, gustong-gusto ko yung pagtataray ng ganyan. Pak, ayan, okay siya, okay. Ayan, walang problema sa lakad sa likod. Ito lang yung feeling ko talagang unnecessary na. Yung posing na yung anong tawag dito? Establishing pose. But anyways, since Gwen Soriano siya at palaban siya, ganito kasi hinahanap ng mga pageant fans na aura-aura sa runway. Then, papasok to. Yeah. Gwen Soriano. Next up, Angeles. Ayan, ang daming Angeles. Si Angeles yung pangalawang napanood ko kasi nga alphabetical yung pinapanood ko. Albay and Angeles. And hindi ako masyadong na-amaze kasi kay Albay. Kasi si Albay yung opening ko nung pinanood ko to. So hindi ako masyadong na-amaze kay Albay kasi. Kaya nung pinanood ko si Angeles, na-appreciate ko yung ginawa niya. Though yun nga, naka-long gown din kasi sa Angeles City. Pero ang gusto ko sa ginawa ni Angeles City, yun nga, yung unang post niya doon. Tapos maganda yung hip swing, or yung galaw ng hips niya. Maganda yung galaw ng katawan. So dahil nga naka-long dress din siya, hindi ko masyadong makita yung movement paa. Doon na lang ako sa galaw ng katawan nag-base, and maganda yung galaw ng kanyang katawan. Though again, short side lang si Angeles City. Short side lang siya, pero mukha siyang mahaba tingnan sa screen. Yun din yung nagawa kasi ng long dress at nung hakbang niya. Maganda yung galaw ng katawan niya. Ayan, yan yung ganyan, no? Medyo nagba-bounce lang siguro, pero I think minimal na lang ngayon. Konting-konti na lang. Yun. Davao naman tayo, sabi ni Tian. Guys, yung kay Davao, again, runway yung topic or yung ano natin, category runway. So si Davao, pang runway talagang ginawa niya. Yung mga pang model talaga, yung mga model-modelan sa catwalk runway, ganyan. Ganun yung ginawa ni Davao, no? Yan. Ito siya. Davao. Kasi nga po, runway showcase. Yan, runway si Davao. Yung pang catwalk talaga naman nakikita yung mga traditional na model na nagka-catwalk sa runway. Ayan, first kung fierce. Ayan. Ayun, yung walang arte. Ayan, yung parang matigas. Matigas yung galaw. Pero kasi ganito yung runway. Ganito yung runway kasi, ganyan. And for me, this is okay. Hindi siya yung pang-beauty queen na runway. And hindi siya pang-beauty queen na runway, but it's okay for me. Yeah. 'Di ba? Hindi siya yung nakasanayan natin or tradition. Anyhow, next natin, Benguet Maikoy Barde. Actually, malaki yung expectation ko kay Maiko eh. Sabi ko kaya yun ni Maiko kasi nga si Maiko veterana na. Galing na rin yan sa ibang mga national pageant dito sa bansa, Ora International, and then local pageant nila, ganyan.
Isang concern ko lang kay Maiko din, yung damit niya. Hindi ko na nakita yung ano. Hindi ko na nakita yung lakad. Kasi natakpan na yung paa ng damit. So, nag-focus na ako dun sa flowy thing na nangyayari sa baba. Sa mga flowy tela, ganyan. Yun lang yung comment ko dun sa damit. But when it comes sa lakad, kung ganitong direction ng lakad ang gusto nilang patunguhan na talagang more on nagsusway talaga or what, then I respect kung ano man yung gusto patunguhan ng lakad ni Maiko. But, ayan, what do you think ba? Maganda yung aura-aura niya dito sa umpisa eh. Ayan. Ito, maganda yan eh. Gusto ko to, yung aura-aura niya. Pero yung naglakad na kasi siya, doon ako nakafocus sa flowy-flowy na nangyayari sa baba. So, parang feeling ko yung flowy-flowy na nangyayari sa baba, parang inaano niya na tayo. Binabaling niya yung attention natin dun sa flowy rather than dun sa paa niya. So, yun. What do you think? Nakaka-disturb, sabi ni Jisoo Fandom. Hindi ko mahanap yung tamang word to describe kasi hindi ko alam kung okay ba or hindi ba okay or okay ba or hindi ba okay. Kaya hindi ko rin masabi. Kasi doon ako na sa damit talaga na ang ganda pala ng damit na to. Parang gusto ko siyang isuot tapos maglakad din. Doon nandun yung idea ko. Na ang ganda ng damit. Gusto ko rin ganito rin. Maglalakad ako tapos ganyan-ganyan. Tapos nagpa-flow yung damit. Anyways, siguro ano lang, isa pang ano, kasi yung runway challenge ni Maiko sa Hello Glow, sabi ko bibigyan ko pa ulit siya ng isang chance na makita pa ulit. Tapos ito nakita ko naman ulit pero hindi ko nga siya matansya, hindi ko mabasa. So bibigyan ko pa ng isa pa ulit sa Aqua Boracay na, since naka-swimsuit. Tingnan ko lang ulit kung malinis. Pero yun nga. Maiko Ibarde Benguet. Guys, tapos na tayo dun sa iba. Tapos na ako kay Isabela, kay Iligan, kay Davao, Baguio, Cebu. Pero yung other heavy names hindi pa. So, yeah. Let's continue. Sagot lang ako ng mga nung mga medyo tumatak sa akin at nag-iwan ng marka. Kasi yung iba hindi ko na hindi ko na naanuhan. Wala na akong masabi, ganyan. Pero pwede naman natin balikan. Next up. Pasay. Sige, punta tayo kay Pasay as usual. Kung ano man ang expectations nyo kay Pasay, ibinigay naman niya. Maganda ang rehistro ni Pasay sa camera kasi nga po matangkad at yun talaga nagagawa kapag hulmang beauty queen ka, especially if your height is so towering. So maganda talaga ang rehistro niya. So balikan natin siya. Ayan, balikan natin siya dito. Hanapin ko lang. Pasay. When it comes to styling, kasi nga, parang ang comment din dito kay Pasay, minsan nahi-hit or miss din ang styling. Parehas sila ni Tarlac na minsan hit or miss ang styling. Pero dito, sa Pina Rampa Runway Showcase, bumawi naman siya sa styling. Doon naka-evening gown siya. Ayan. Doon naka-evening gown kasi si Pasay. Evening gown na to, di ba? Kasi ang haba. Hindi mo na rin makita yung paa. Pero nakatulong siya sa yung fit niya, nakatulong naman sa kanya para lalo magmukhang mahaba dito sa video. Ayan. Ano lang din, malinis lang din, pulido, malinis. Hindi masyadong OA. Ulitin natin. Ayan, syempre yung ganung post, kailangan yun. Ayan. Ayan. Pang-catwalk lang din ang galawan. Si Davao tsaka ito, yung galawan ni Pasay parang hindi nagkakaiba. Pero, ano pa to? Kailangan pang i-polish pa. Kasi, hindi to yung, ano natin eh.
pagdating sa beauty pageant na lakad, di ba hindi ito yung ano natin, bet-betan. So, iba polish pa. Para mga lakad ng mga Miss USA, no? Kumbaga Miss USA naman kasi talaga siya. Pero iba polish pa talaga siya. Pero ito, ang ganda ng ano niya dito. Yan, yung pack. Yan, ito yung maganda sa kanya dito. Ito, itong post na ganito, talagang ano to eh. Iaakyat ka nito talaga eh. Ito, yung gantong posing. Pak! Iaakyat ka talaga ng sa listahan eh. Ito yung magbibigay sa'yo ng tagumpay eh. Lalo na pag nag-evening gown ka, tapos gumanto ka. Ulitin ko nga ulit. Ganda, no? Ulitin natin. Pak! Winning glow. Pak! Ito yung mag-aakit sa'yo sa rurok ng tagumpay. Pero ito hindi to appealing. Yung gantong eksena niya. Pero ang magpapanalo sa kanya is yung posing niya. Ito, yung gantong eksena, hindi lang masyadong appealing sa camera or sa mata. Anyways, guys, tapos na tayo kay Occidental Mindoro, kay Isabela. Tapos na rin, unang-una ko po sa Isabela, pero may team replay naman po tayo mamaya. So you can check. Again, sa mga viewers po natin, we're talking about MUPH Runway Showcase. And punta na tayo sa iba pa mga delegates. Baka San Pedro Laguna. Specific yung San Pedro Laguna. Tarlac, we're done with Tarlac. And yun lang, ini-specify lang din natin yung mga nasa rank natin actually. Pangasinan. Wait natin. Kasi kanina nag-post na ako dito ng aking mga nasa top list. Top list? Top 5. Top 5? Wait lang. Ito. Ayan. Kasi nga po ang topic natin, MUPH Runway Showcase. Malay Aklan. Next, Malay Aklan. So alam naman natin na si Malay Aklan, iniis niya talagang bawat segment ng competition ever since. Magaganda yung mga submission niya and even her Hello Glow runway performance is super okay. So yun din. So in-expect na natin na magbibigay siya ng okay na performance dito sa Pina Runway Showcase na talagang binigay niya. Kasi maganda yung naging performance ni Malay Aklan actually. Hindi siya ganun katangkaran pero ang ganda ng rehisto niya sa camera. Next. Yan. Malay Aklan. Hindi nyo na naman makikita. Ito. Malay Aklan. So nakita natin yung footwork niya. Nakita natin yung footwork ni Malay Aklan dito kasi nga maikli lang yung suot niya. Ayan, maganda yung lakad, yung direction sa camera, direction ng lakad sa camera, maganda. Ang kailangan lang sigurong i-workout pa or work on ni Malay Aklan yung paglalaro sa camera. Yung execution ng mukha. Doon lang siya nawawala. Ito kagaya nito. Ayan, yung mata lang. Yung mata, parang kung saan pa na bumabaling. But other than that, wala na ako masabi. Kasi gustong gusto ko to. Lalo na yung gantong eksena. Ito. Yan, malinis lang din. Pulido lang din. Malinis lang din. Hi, Nay! Hello. Ayan, yan ito yung ganito ni Malay Aklan. And I can't wait on Saturday sa Ako Boracay Challenge because I know na marami pang ibubuga itong babaeng ito. Next natin. So, tapos na ako mostly dito sa mga ladies na to. Ayan, tapos na ako dito. Ozamis.
Let's go with Ozamis because I think Ozamis is underrated. Si Ozamis kasi, kaya hindi siya masyado napapansin. Nasa short side kasi siya. But, nasa short side siya eh. Pero kung talagang, ano yun nyo, i-analyze nyo, or kung talagang alam nyo yun, pagtutuunan nyo lang ng pansin yung ginagawa niya. I think okay din. Ayan. I think may ibubuga din siya. Ayan. Though yung iba, madalas to kino-comment sa akin, na kuya, check Ozamis. Check nyo siya yung ganyan. Eh, ayoko nung inaanuhan ako. Tinuturuan. Ayoko na sinasabihin ako na i-check yung gato. Gusto ko mismo yung makaka-discover na sa sarili ko. Ayun. So, yung napanood ko naman siya, ayan, okay siya for me. Ito, maganda yung posing niya dito eh. Ayan. So, I think it's appealing for me. So, yeah, it's okay. Next natin, si Rendel. Since nandito siya sa photo. Itong photo na to, hindi to akin. Nakuha ko lang to somewhere in Becky's of Pageantry. Kaya, credits to the rightful owner. Check natin si Rendel. Rendel Los Baños. Isa sa mga underrated delegate si Rendel. And we knew Rendel since her Binibining Pilipinas din. So, alam natin kung ano yung ibibigay niya sa competition. At kung ano yung kanyang ilapag. Ayan. May ano lang din. May parang holdback lang din sa performance niya dito. Yung parang hindi sila yung bigay na bigay. Kasi nga, sinasabi natin na, wag kang bigay na bigay. Dapat yung tama lang. Ganyan. Which is yung ginagawa ng ibang girls. Same with her. But again, her performance, I think, okay lang din. Tamang-tama lang. Kung mamimili ng pwesto, tamang-tama lang din. Wait lang. Check ulit natin. So what do you think, mga pageant fans? Go for Bulacan! Yeah! Medyo natandaan ko to si Bulacan. Ano din, masyado ding mahaba yung damit niya. Parang evening gown lang din. So, wala na rin ako makitang reference kung paano ko siya pupuntusan kasi ang haba-haba rin ng suot niya. Puro tela yung nakita ko. So, nag-rely na lang ako sa galaw ng katawan kay Bulacan. And so, doon na lang ako nag-rely sa galaw ng katawan. Okay na okay yung galaw ng katawan niya. Ayan. Masyado ding maharot, malandi. Walang hold back. Ayan, no. Though again, runway challenge kasi to, runway showcase. So, we need to see the footwork, the bottom part. Hindi natin nakita yon kasi puro tela yung nakita natin. So, nag-base na lang tayo sa galaw ng hips, sa sway, sa movement. Then, okay naman ang movement. And the face is giving. Sila yung magkakahalera nila Angeles City. Ozami, for me, Angeles City, Ozamis, eto, si Los Baños. Kasi sila yung mga same height. Ayan, ilang beses ko na nakita itong mga to. Sila yung mga, kumbaga sila yung mga hulma. Magkakaparehas ng hulma. Same height sila, same galawan. Same arrive for me. Sila yung magkaka-level para sa akin. Ayan. Palaban din to si Bulacan eh. Wait lang, nire-replay ko lang. Oo, kasi at one point atay nanonood ako ng, pinapanood ko sila isa-isa, nalista ko to sa notebook ko eh, sa Bulacan eh. So, yeah. It's giving. Next up. Next, ito, kanina pa may nagko-comment ng Pangasinan. Let's talk about Andrea Cayabyab. Okay, hanapin natin si Andrea Cayabyab. Maganda to actually. Pag nakita nyo to sa personal,
Hindi niya maaalis yung mata niyo dito or I mean mapapatingin talaga kayo kasi iba yung ganda nito. However, hindi lang talaga siya nanonotice sa competition kasi unang-una, ano bang kulang? Media presence pa din ba? Or what? Or baka ganun lang talaga. Pag hindi ka talaga napansin-pansin or walang clout talaga sa candidacy, baka minsan sometimes tuloy-tuloy na. But, yun nga, sabi ko nga sa mga recent or sa mga previous live ko, so gawin mo lang yung best mo, gawin mo lang ng gawin kasi pag naka-tsempo ka rin naman ng right timing, then mapapansin ka rin naman talaga. Ayan, let's talk about Andrea Cayabyab. Tama ba? Andrea Cayabyab. Ayan. Sorry kasi nagre-reflect yung background. Ayan, yan. Ano lang, safe performance lang din. Hindi siya yung mapapawaw ka, walang factor that the stellar performance of them all, but ayun nga. She gave naman a safe performance na wala ka rin naman masasabi. Wait lang, ulitin natin. Ayan. Parang all throughout kasi yung kamay niya nasa hips lang eh. And then, inilalagay nga, di ba yung kamay sa hips para hindi masyadong mag-sway talaga or maging magalaw. Pero ayun, pagtalikod naman niya, tinanggal na niya sa hips yung kamay niya. But yeah, for me, it's a safe performance for Andrea. Next natin, Bohol. Guys, I'm sorry to say, nag-expect ako ng, kasi nga, sa runway challenge ng Hello Glow, hindi ako, sa runway challenge ng Hello Glow, di ba, 10 siya, pang 10, isa siya sa mga 10 na napili. Pang number 10 ko siya. Actually, hindi ako na-amaze sa performance ni Tyra noon. Tapos, ang sabi ko pa, baka nag-hold back lang si Tyra, baka naman may ibibigay pa. Baka naman tinatago lang talaga. Pero, yung napanood ko yung runway showcase niya, sobrang love ko to si Tyra ever since. Siya yung ultimate dark horse ko na nag-uumpisa pa lang competition. Pero yung nakita ko yung runway challenge ni Tyra, sabi ko, ba't hindi ito yung expected natin na lakad or na, hindi ito yung expected natin na performance for her. Hindi ito. Kayo ba? What are your thoughts sa performance ni Tyra? Unappealing siya, no? Ewan ko, ako lang. Pero hindi ako ganun na-amaze na parang sabi ko may kaya pang ilabas to. Ito, tingnan nyo. Ulitin natin. Tyra Goldman Bohol. I don't want to say any bad words or negative words. But, gusto ko lang makakita pa ng iba pa. Ayun. Yeah. Kaya so far, wala siya sa listahan. Anyways, let's talk about Summer Island. Kasi nga po, may nag-comment ng Summer Island. Speaking of Summer Island, so again, magandang reception ng mga tao mga tiga Northern Samar. Mga tao sa Northern Samar. The Northern Samar part siya ng Summer Island. So, thank you so much sa magandang reception. Yeah. Let's talk about Summer Islands. Very orangey. Mandated siguro talaga yung long dress, no, sa kanila. Very safe performance lang din. Safe performance lang din. Kung ano yung hinahanap ng isang pageant fan, ganun lang din yung binigay niya. Like, kung ano yung natutunan sa training, parang ganun. Kung ano yung natutunan sa training, in-apply lang din. Ayan. Wait lang, ulitin natin. Very safe lang din.
Kumbaga very aral. Pero gusto ko yung fest nito. Underrated lang din sa Summer eh. Summer Island. Galing siyang Miss Universe Philippines Summer Island. No? Underrated lang din siya. Pero I think may ibubuga pa to on the next coming days. Next natin, we're done kay Tarlac, kay Bohol, we are done na din. Bulacan, we are done. So, magtitimbre play ka na po. Ito, how about Yana Maranan? Yana Maranan of Batangas. So, si Yana, maganda height nito. Maganda yung build niya kasi pang beauty queen ang build. Actually, pwede mong ihalera yung build niya dun sa mga 5'9", 5'10 girls. Gabi, sila na yung magkakahalera actually. 5'9", 5'10", yan sina Gabi, Carvalho. Feeling ko nga sila na yung mga leveling. And, balikan ulit natin yung performance na yan. Actually, may gusto pa ako makita. Hindi ako nasatisfied sa performance niya eh. Ito, baka dahil sa damit. Malaking factor minsan yung outfit. Kasi pag nakita mo na yung outfit, ayun yung first mong makikita, first mong manonotice. So, pag nakita mo siya first thing, madadala na lahat. So, baka yung damit lang, kaya hindi ako nasatisfied. Yeah. And yung rehistro lang din sa camera, yung execution ng mukha sa camera. Feeling ko marami pang ilalabas ito. Or gusto mo pang may mahugot ka pa. Yeah. Yun lang. Feeling ko konti pa kay Yana. Yeah. Pero alam niyo nandun eh kasi hulman beauty queen to, madali na yun para sa kanya. Ano lang, emote lang ng mukha. Kasi wala, may puntos talaga yung emote ng mukha eh. Kahit sabihin natin runway showcase to eh. And sa lakad pa. More. May nabasa pa ako kanina dito. Mukhang interesting na girl. And Valerie West, Ifugao. Si Valerie West, kasi binantayan ko to. Kasi nga, di ba hype si Valerie West, si Ifugao recently. Hype naman talaga yung pangalan niya. Everyone, ini-insert siya sa mga list. Even sa Hello Glow, maganda yung naging performance niya. However, maganda si Valerie West, pero yung execution din ng mukha niya sa camera, yun lang din yung naging problem ko. Ulitin natin. Ito, inahanap ko. Ito yung isang gusto kong effect niya, ginawa niya. Hindi makita. Ayan, yung ginanon niya yung tela. Ayan, pak. Yun, yung ginanon niya yung tela ng suot niya. Ayan, pak, yung umikot siya, gusto ko yun. Ayan. Pero yung naglakad na, may gusto pa akong hilahin. May gusto pa akong nabitin ako dun sa ginawa niya nung una, yung mga post niya, yung mga establishment post, or establishing post. So, dahil ginawa niya yun, naset niya yung expectations ko, yung naglakad siya, may parang gusto pa akong makita. Ayan. Ito din. Emote pa, konting emote pa. Yung parang, sige girl, emote pa. Ito, maganda na to, okay na to. Pero parang, ayun nga, emote pa girl, emote pa. Yun lang. Though again, hindi naman siya nagmamatter kasi runway showcase naman yung inaano natin, ina-analyze. Pero other than that, overall, maganda naman yung naging performance niya. Guys, ito background ko lang to hindi ibig sabihin ito yung mga nasa top ko Random siya. Maganda yung naging performance ni Valerie. Okay, I think tapos na tayo sa ibang mga non-heavy names. Tapos na tayo sa mga non-heavy names. Are you live on YouTube? Hindi po. Pero mamaya, after po nito, i-upload ko rin to sa YouTube. Para sa mga team replay. Ayan, tapos na tayo sa mga non-heavy names. Let's go na sa mga heavy names. Let's start kay Laguna. Eloisa Howard. Hanapin ko lang ulit para may reference tayo. Nakakatuwa si Eloisa na siya lang yung may pimples, tas ang ganda-ganda niya.
Halatang halata kasi yung pimples dito sa video. Pero ang ganda-ganda niya pa din, no? Tapos, ayun nga, some of the delegates na rumamba sa Pina, ang kakapal na makeup. Ang kakapal na makeup, pero siya parang ang ganda-ganda niya pa rin. Kahit medyo, yun nga, ang kapal na makeup, ang oily ng mukha. At may pimples, pero ang ganda-ganda niya pa rin, no? Ang classic. And, may signature walk siya. Wait lang, nire-replay ko. May signature walk talaga si Eloisa, yung parang gumagalaw yung balikat at balakang na ewan na hindi ko ma-point out. Pero signature walk niya talaga to. So again, hindi mo makita yung paa kasi mahaba yung, hindi mo makita yung paa, yung footwear kasi mahaba yung damit. Pero siya talaga to. Signature niya talaga to ni Eloisa. And, ayan na yung ganyan. And wala, lakas talaga ng laban nito. Kaya nito magpataob ng frontrunner. Yung gantong galawan. Actually, ganito na yung galawan nila Shanice nila Victoria Telvig eh. I mean, ganito yung appeal, yung arrive. Hindi pa siya siguro ganun kalinis, unlike the other. Pero alam nyo naman, minsan gusto natin ng hindi ganun kapolish. Kasi, yun yung hindi natin gusto natin sometimes yung hindi ganun ka-polish kasi that makes you perfect. Yun. So, yung mga gantong eksena talaga kaya magpataob nito ng frontrunner. And, nakakatakot siya. Nakakatakot po si Eloisa. Naset niya talaga yung expectations natin. Binigay niya talaga lahat. Anyways, tapos na po tayo kay Rachel Hoho, kay Isabela, tapos na rin. Pero mamaya po, may team replay po sa kabilang app. Yeah. Alright, next. Nasa na po tayo, heavy names na tayo. Tapos na tayo sa mga not so heavy names, sa mga dark horses, sa mga middle names. And now, we're on the Mythical 5. Let's go for Atisa Manalo. Atisa Manalo, as usual, Atisa Manalo siya. Wala tayong pagtatalunan. Maganda rehistro sa camera. Maganda execution. Maganda ang lakad. Ang naging problema ko lang kay Atisa this time, yung damit. Ang daming nangyayari po sa damit. Sa damit niya. Yung puro tela yung nakita ko. But guys, alam nyo kung gaano natin ka-love si Atisa Manalo. And, ano lang to, konting critic lang naman to. Konting critic lang to sa naging runway showcase ni Atisa. But yeah, this is just a minimal point of view. Nothing against her, but yun lang yung naging kritiko. Yung damit na ang daming nagliliparan. Hanapin ko lang ulit ha. Wait lang. Quezon City. Ito. Unang-una, maganda yung styling niya. Malinis na. Yung alam niyo yung manika, hindi na yung makapal yung, alam niyo yun, kasi last year na over sa eyeliner, ganyan, sa pilik mata. So, dito malinis na. And yung lakad niya dito, hindi na to yung lakad niya last year. Pulido na. Yon. O, diba? Maganda na yung aura ng mukha, magaan na. Yung mga tela lang naman yung naging concern ko. Pero other than that, kasi alam na natin kung paano gumalaw si Atisa. Yan, magaling na rumihistro sa camera. Yung execution sa mga mata. Yung, alam mo yun, talagang solid na eh. Diretso na sa camera. And yun yung advantage talaga ng mga frontrunners or ng mga veterans. Alam na talaga nila kung paano maglaro sa camera. Kasi yung mga newbies, doon natin nahanapan ng butas. Alam niyo yun, some of the loopholes ng mga newbies is yung execution talaga ng mukha nila sa camera, mata nila, ganyan, emote. Pero sa mga veterans, alam na talaga nila yun. Alam na nila agad maglaro sa camera. Yun yung naging advantage ng mga veterans actually. So kay Atisa, check na lahat kay Atisa. The styling lang talaga. Pero ayun lang, minimal lang naman ang styling when it comes sa
Pinarampa Runway Showcase niya. And marami pa itong ipupull off. Especially Aqua Boracay Challenge na sa Sabado. So, yeah, huwag kayong mag-alala. Guys, tapos na tayo sa ibang mga not so heavy names. Oriental Mindoro, Malay Aklan, we're done. So, mamaya magre-replay naman na tayo sa kabilang app. Okay, so may nag-comment, Chelsea Fernandez. Okay, Chelsea na tayo. Yun. Same with Chelsea Fernandez. Walang duda, walang kaso, walang pag-aawayan kay Chelsea Fernandez. Ang naging, medyo off? Ano ba? Off? Awkward? Yung bube. Doon na lang ako nakatingin sa bube. Yun lang. Though, gusto ko yung styling niya dito. Gusto ko yung hawi ng buhok. Maganda yung hawi ng buhok. Maganda na yung makeup niya dito actually. Yung styling niya, ganun. Yung bube lang yung naging distraction ko. Pero other than that, wala na tayong pagtatalunan ulit kay Chelsea. Alam ang rehistro sa camera. Yun nga yung sabi ko kanina, pag veteran, alam talaga kung paano maglaro sa camera. Commercial. Alam talaga paano maglaro sa camera pag veteran, no? So wala na rin ako masabi. Chelsea Fernandez is Chelsea Fernandez. But kagaya nung comment ko kay Atisa, na damit lang din. So kay Chelsea damit lang din. Kasi naging distraction ko yung bube niya. But runway naman kasi yung bibigyan natin ng puntos. So Chelsea Fernandez is super okay. Winwin Marquez, next. Guys, wala naman na siguro tayong pagtatalunan kay Winwin Marquez. Kasi forte ito ni Winwin Marquez. Actually, hindi ko pa siya napapanood. Pinapalit ko pa lang ibang mga girls. Sabi ko, wala na rin naman ako expect kay Winwin Marquez. Kasi kung ano yung mga nakikita natin kay Winwin Marquez na very commanding sa runway, ganyan. Yun din naman kasi talaga yung pinakita ni Winwin. Ulitin natin. Muntinlupa. Nasaan na siya? Muntinlupa. Malay Aklan. Bakit wala? Ito. So, yun din. Tapos na ako kay Angeles City, kay Ira. Mga nauna ko sila, yung mga not so heavy names. Yeah, we're talking about Winwin Marquez na. So, as usual, binigyan niya tayo ng very commanding stage presence or killer walk. Lahat na pwedeng positive comment na ibigay kay Winwin, ibinigay na. Ayan. So again, nasa short side siya pero hindi niya pinamukhang nasa short side siya kasi malaki talaga siya tingnan sa runway. Yeah. And nagdo-duel pa nga ako kung sino number 1 ko, number 2, number 3. Mukhang baka itong number 1 ko kasi malakas talaga ang presensya sa stage. Ayan. Hindi ako 100% fan ni Winwin this edition. Pero sentimental favorite ko si Winwin kasi nga madalas ko naman nababanggit na favorite ko si Winwin from the past. Pero yung nga, sa mga pinapakita niya talaga ngayon, talagang number 1 mo siya. Ayan, tingnan mo. Malakas talaga ang aura ni Winwin sa stage. Iba. Ayan, yung ganong emote. Actually, kahit nasa binibini pa siya ganito na siya Diba? Ganito yung mga lakad na hinihiling natin. Pag sa ibang beauty pageant contestant, ganyan. Hindi kasi pilit, alam mo yun, hindi mukhang aral na aral, very natural na lumalabas kay Winwin. As in, very natural lang. Pati emote na mukha Yung natural niya talaga, hindi alam mong hindi inaral. Talagang natural, ganun. Yun yung maganda sa kanya. Natural talaga. Hindi pilit. Yun, so wala na akong masabing iba kundi puro positibo kasi nakita naman talaga natin. Anyways, dalawa na lang ang hindi natin nababanggit sa Mythical 5. Let's go kay Katrina Liagado na. As usual, same with Winwin Marquez. Kung ano yung in-expect natin kay Katrina Liagado, binigay ni Katrina Liagado. However, medyo nagsawa na lang din siguro ako sa excessive hair flip. Kayo din ba? Recently or previously, aliw na aliw tayo sa mga pa-hair flip ni Katrina Liagado kasi trademark niya Aliw na aliw tayo. Pero parang feeling ko lang, minsan, excessive na or unnecessary na. But
again, trademark niya kasi. Trademark niya eh. Ginawa niya. Trademark niya eh. Pero, kung hindi naman kasi kasali yun sa runway, so hindi natin siya bibigyan ng puntos. Bibigyan lang dapat natin ng puntos yung lakad niya. At kung yung lakad at kung lakad lang din naman ng eksena, perfect na perfect po ang lakad ni Katrina Legado. Wala tayong pagtatalunan. Malinis na malinis. Ayan. Actually, pantay-pantay sila ng mga Mythical 5. So, kung napansin nyo mga comment natin sa Mythical 5, wala na sa mga technical eh. Nandun na sa mga damit nila. Sa mga ano, kasi perfect eh. Ganun yung advantage din siguro talaga pag veterans ka. Veteran. Yan. Pag ano ka, pag ikaw nga yung veteran, frontrunner, ang tawag, veteran, frontrunner. Pag ayun yung advantage nila, talagang hasang-hasa. Even yung mga emote sa camera, alam nila. Ayan. Kaya mga nagiging comment na lang natin, di na technical, mga damit na, pag-wave ng buhok. Kasi yun na yun eh. Madali na mag-comment eh. Kasi alam mong binigay na lahat ng ina-expect natin. But yeah, when it comes to Katrina Legado, actually parang pumalo na to sa number 2 ko eh. Mamaya bigay natin yung number 1 and number 2, number 3 natin. Alright, ang last na natin na girl, sa lahat ng mga viewers natin, happy Thursday, yeah. Nasa na ako? Last na girl natin, Iliana Aduana. Anong tawag dito? Pulidong-pulido si Yana for me. Lahat. Styling. Though, yun nga, may hold back pa din tayo. Pero para napuliduhan ako kay Iliana. Kasi hindi ko nakita yung, kasi diba parang, baka manggigil to si Iliana, parang ganyan. Pero parang hindi niya naman ginawa. So parang okay. Ito. Iba to sa mga ano niya eh. Iba to sa mga stint niya. Kayo ba, ano masasabi niyo sa performance ni Iliana? Guys, Pangasinan tapos na ako. Sabi ni Jisoo, ang ganda ng hampas ng balakang or ng bewang ni Iliana. Actually, totoo. Kaya nga napuliduhan ako eh. Actually, hindi ko naman na hinahanap si Yana kasi sabi ko, kaya na naman ni Yana ang sarili niya. Kumaga sabi ko, okay, nandiyan na si Yana, nandiyan na si Yana, manlalaban naman yan. Kumbaga kahit hindi ko siya i-hype or hindi natin siya i-hype or kung i-hype ng kung sino man, kaya na niya yung sarili niya kasi aangat at aangat yan. Which is, yun nga yung nangyari. Umaangat naman talaga si Yana on her own ways. Ayun, pulido lang, malinis lang din. Okay din naman yung damit kasi damit na lang din yung kinokomenta natin sa mga heavy names eh. Kayo ba? Ano ba masasabi nyo? Anyways, ayan, tapos na tayo. Tapos na tayo magbigay ng comment sa mga napanood natin. O sige, sagot tayo ng ibang mga question. Sabi ni Lee, Bohol, medyo nawawala yung glow. Actually, nabanggit ko nga rin kanina, Lee, na yung runway showcase, itong PMU page runway showcase ni Bola, hindi talaga medyo nag-resonate. Parang katulad lang din ng Hello Glow performance niya. But again guys, kasi itong MU page runway showcase, tape naman yan. So parang March pa siguro, first week of March, tinape yan. Ganyan. Or second week of March. So baka naman ngayong April na, nagbago na yung mga strategy ng mga ito. Baka nagbago na yung galawan. So ang magiging susunod na pupuntusan natin sa kanila ay yung Aqua Boracay Challenge na mangyayari sa Sabado. And that's live kasi mas maganda yung yung live na may mga audience. Kumbaga, compared dito sa mga tape, iba yung alam niyo yun, iba yung aura, iba yung ambience pag sa mga live na may mga audience. Kasi doon natin discover yung mga skills or strength ng mga delegates na ito. Like last year,
marami tayong na-discover na talagang umariba. So, itong Sabado na mangyayaring Aqua Boracay Challenge, siguro mas marami pang aangat, ganyan. Kasi iba rin naman tong pre-tape dun sa mismong live na nangyayari. Okay, so yeah, sana kay Bohol kasi nga alam niyo naman na naging natin si Bohol, no? Na-hype talaga natin si Bohol ever since from the start, no? Nung nag-start yung competition, and then medyo tumatagilid-tagilid tayo ngayon kay Tyra, no? Pero let's see. Tingnan natin kasi baka naman maging halimaw pagdating ng Hello Glow. So Zami City, nabanggit ko na siya kanina, magti-team replay ka, Albert. Sabi ni Fort, tell them ihataw na nila sa Boracay si Chelsea si Chelsea sigurado ako, sabi ni Fort. Actually, hindi lang si Chelsea, lahat naman yan, Mythical 5, the Mythical 5, underrated frontrunners, or even the Dark Horses, hahataw yan. And siguro kung may gusto tayong makita ang ihataw na, siguro si Atisa Manalo, sana ihataw niya na. Kasi hindi na, April na first week of April na, hindi na ito yung tamang panahon para mag-hold back pa. Same with Iliana, kasi nakikitaan pa natin sila ng hold back. Si Taguig kasi, tsaka si Winwin, tsaka si Chelsea, ano na talaga sila yung talagang naka-game mode na Okay, who's your top 3? Top 3 sa MUPH Runway Showcase. Sige, maya. Sabi ni Magnus, baka naman hindi na mag-hold back yon. Sana, no? Sana ilabas na nila ang dapat ilabas. Doon ang Aqua Boracay Challenge, hindi rin naman siya magde-determine kung makakawa ka ng corona pagdating ng finals. Pero, yun nga, dun yung point of basis natin sa mga ranking natin May establish nun talaga kung ano na yung status mo sa competition. Sabi ni Shadi, Atisa's dress ruined her runway performance. Actually, correct. Yan din yung isa sa mga comment ko. Actually, yan lang din naman yung comment ko, yung maraming nangyayari sa damit ni Atisa. Pero, other than that, wala na. So, minsan, no? So, pangalawang laban ni Atisa, minsan talaga, hindi mo na perfect, no? Hindi talaga ma-perfect minsan kay Atisa, no? Hindi natin alam kung ano nangyayari. Pero yun nga, may mga hindi din talaga ma-perfect, no? But yeah, again, we're just fanays here. And na-appreciate naman natin kung ano nilalabas nila. But yun nga, sometimes may mga nasasabi pa rin tayo. But yeah. Same mo kay Win-Win, na sabi ko na team replay ka na rin, Watanabe, Yuki. How about Isabella, tapos na din. So sagot lang tayo ng ibang mga questions bago tayo mag-reveal ng ating top 5 sa MUPH Runway Showcase. Ayan sa Iced Coffee, top 5 mo, Sir Carl. Ayan, excited na siya. Tarlac, nasabi ko na rin, nasa team replay ka na rin mamaya, Rain Bautista. How to replay po sa YouTube. Mamaya pa, i-upload ko na lang din po ito. Guys, may YouTube ako. Carl Loyola, doon ako nag-upload ng mga videos. Ganyan. Kunyari, may sentimental kineso, may top kineso, or yung mga replay na ganito. Sa YouTube ko rin din po yung na-upload. Yan. Carl Loyola. And, nasa 3K na tayo dito. We're now on 3,000 kineso. Cebu Province, wala na po si Chela. Wala na po si Chela, guys. Nag-resign na. Bohol, nabanggit ko na din. Okay. Okay, top 5 na agad. So, siguro wala na namang ibang question. But yeah, again, Saturday, Aqua Boracay Challenge. Yung mga girls from Northern Samar, lilipad na agad. Actually, nasa Manila na sila ngayon. So, palipad na. Papuntang Boracay. Baka bukas nandun na sila. Saturday, mangyayari Aqua Boracay Challenge. Yung mga guys ng Mr. Pilipinas Worldwide, nasa Boracay. Though walang event na like Runway Challenge ang mga guys, nandun lang sila for photoshoot. Pero on Saturday, nasa Boracay na daw, sabi ni Iced Coffee. So, nasa Boracay na pala mga girls. Yun. Saturday may main event tayo. So, magsasama-sama ulit tayo sa live na ganito dahil sama-sama natin papanoorin sa screen ang Aqua Boracay Challenge ng MUPH. What time sa Saturday?
Wala pang definite time, no? Pero mostly gabi naman siya. Mga 7 p.m., 8 p.m. Abang na kayo sa inyong mga cellphone or laptop. But wala daw si Miss Kalamba sa Runway Challenge. Wala po. Ano pa ba? Preliminary competition, wala pang date. Pero most likely mangyayari siya April 28. Mr. Pilipinas Worldwide, April 28. Monday yon, so baka isabay siya doon. So, kung nagbabala kayong mag-leave for the preliminary competition, if you want to watch them live, so maybe you can consider April 28 na. Kasi baka dun din itapat ang preliminary competition. But the finals, May 2, Friday, kasadong-kasado na. Kasadong-kasado na rin ang national costume on Wednesday, April 30th. Kasabay nun ang gala night. So, last week of April will be full pack sa atin dahil sunod-sunod ang mga event ng Miss Universe Philippines. Yes. Minsan naiinis ako kasi walang live. Sorry. Ayan yung plema ko lumabas. PJ Palad, anong meron sa April 26? That is something that I don't know. Baka ayan ang preliminary. So, 26 is Saturday. So, pwede nyo rin siyang i-consider. If ever gumagawa kayo ng schedule na baka itapat ang April 26 ng preliminaries. Kasi, as of now, ang confirm pa lang April 28. Which is the Mr. Pilipinas Worldwide, 6 p.m. Resorts World Manila. And, buksaan din ng Mr. Pilipinas Worldwide. So, if you have time and kung fan din kayo ng mga male pageantry, so you can consider na mag-watch ng Resorts World April 28 preliminary. Mr. Pilipinas. Sabi ni Magnus, April 28 sa Resorts World ang prelims. May confirmation na ba, Magnus? Actually, dyan din ako nagre-rely. Wala pa kasi sa aming confirmation na, guys, April 28, Resorts World, kasabay ng Mr. Pilipinas. Pero feeling ko lang isasabay na rin siya. April 28. Ano pa mga announcement natin bukod sa Aqua Boracay? Yun pa lang naman. Yun. Top 5 muna. Okay. Top 5 ko na. Ano lang tayo, ang basis lang natin na MUPH Runway Showcase. My number 5. Ay na, number 5. May number 5 po. May number 5 po. Actually, Mythical 5 din eh. Guys, I'm so sorry pero Mythical 5 din yung nasa number 5 ko ng MUPH Runway Showcase kasi sila din talaga yung yung nag-give, yung nag-provide talaga ng ng exceptional performance ng mga gusto nating makita sa mga beauty queens, especially kung gusto nyo nga makita sila sa Thailand. So sila rin talaga yung nagbigay ng exceptional performance sa Runway Showcase. Sagutin ko lang to, may ticket price na po ba? Sabi ni Owen. Meron na po, punta lang po kayo sa FB page, Instagram page ng MUPH. Actually, nagmura na yung ticket price nila sa lower box. Yung lower box, dapat nga kahapon na una na kayo eh. Kasi yung lower box, mura na siya, nasa 3 plus lang siya. Usually, parang itong lower box na to, yung nasa gitna, yung lower box na nasa ganon. Tapos kung ang nakuha mo pang seat yung unang row dito, maganda yun eh. Nasa 3K lang siya eh. 3.4, tama ba? 3.7, 3.8. Eh dati nasa 4.7, 4.8 yun. So nagmura siya. Ayun yung unang-unang nauubos. Kaya nga dapat kahapon yung nilabas pa lang yun. Kung may mga budget na nagkuhaan na kayo kasi mura na siya. Nagmura siya. Yung ditong lower box, yung premium, yung nasa gilid. Magandang seat din yun. Pero ang POV mo, gilid. Pero maganda siya kasi malapit na siya. Tapos nasa 4 plus siya. Yung price na yon same ng mga price ng mga recent years. Nagmura yung lower box na naandito. Kasi nasa 4 plus siya dati. Ngayon nasa 3K na. Tapos ang isa pa nagmura, yung upper box. Na dating nasa 2 plus, ngayon nasa 1.7, 1.8 na lang ata. Pero kasi ang concern ko sa upper box, masyado ng malayo sa baba. Pero mura siya. 1.6, 1.7 na lang ata ngayon. So, kung gusto nyo lang din naman nasa venue na hipagbardagol, pwede na yon. Then, general admission nasa 500. Same price siya.
Tas 500 pa rin naman ngayon. Kung yun lang ang kaya ng budget, pwede na din. At least, nandun kayo sa venue, nakikipagbardagul. Pero ang best slot talaga lagi for me, yung lower box. Pero malamang ubus na siya as of now kasi mabibilis yung mga pageant fans eh. And nagmura kasi siya ngayon ng konti lang naman. Konting difference. Pero mura siya ng konti. Yung lower box na nasa gitna talaga. Especially kung nakuha mo yung row na nasa unahan. Maganda yun. Maganda yung slot na ganun. Anyways, hindi ko na nabanggit. Ayan, top 5. Yung top 6 ko, number 6 na tayo. Di ba sabi ko nga nasa Mythical 5 lang din yung top 5 ko sa MUPH Runway Showcase. Yung number 6 ko, Laguna, si Eloisa Howard. Tapos yung number 5 ko, I'll give kay Katrina Legado, Taguig. And then yung number 4, Chelsea Fernandez. And then number 3, Atisa Manalo. And then number 2, Iliana Aduana. And then number 1, Teresita Sen, Winwin Marquez. So what are your thoughts sa aking top 5? Ganun din ba yung top 5 nyo? Ganun din ba? Ganun may mga magsasabi dyan na or baka may mga magsabi yan na, kuya, yun naman yung mga sikat eh. Yun lang naman ang chinecheck nyo eh, mga sikat. Parang yun lang din naman nilalagay sa top 5 nyo, mga ganyan. Eh, sila yung nagbigay ng, ng magandang performance. Anong gagawin natin? Inanalyze na natin sila isa-isa kanina, so may mga nakita tayong, alam nyo yun, may mga nakita tayong loophole siguro sa performance ng iba. Pero guys, ito kasi talagang mga newbies natin, talagang pulido na eh. Pulido na yung mga newbies natin. Kung may mga minor critic na lang tayo, mga damit na lang, styling na lang, ganyan. Pero yung talagang eksena nila sa camera, sa runway, yun na eh. Talagang solid na eh. Kaya wala talaga tayong pagtatalunan eh. Kaya, ayun nga, number 1 to 5, sila din. Tapos yun nga, kung may papasok man na newbie, si Laguna na, si Isabela, kung may manggugulo man sa top 5. Yun. Anyways, ano lang naman to, runway showcase, video lang, pre-tape na video, ganyan. So, iba pa rin yung mismong mangyayari sa live na may mga tao. Alam nyo yun, may mga tao talaga nas live. So, yeah, next basis natin, Saturday, Aqua Boracay Challenge. And magkita-kita tayo doon, Saturday. Walang palawan, mawala. Okay guys, again, magre-replay naman tayo, YouTube, Carl Loyola. Kung hindi nyo naumpisahan tong live natin, nag-analyze po tayo ng ating mga girls sa MUPH Runway Showcase, as you can see dito. So kung hindi nyo siya na-start, I will upload this live sa YouTube channel. And maraming salamat sa lahat ng mga nanood dahil ang dami natin na pag-usapan ngayon. Ayan, Carl Loyola. Carl Loyola YouTube channel, marami kong entries dito So kung wala kayong ginagawa, nag-work kayo, gusto nyo lang ng background, gusto nyo lang makinig, ayan, ng mga kung anik-anik na about pageantry, about sa nangyayari na sa MUPH, yan, pwede kayo mag-drop by dito, pakinggan nyo lang siya, shuffle nyo, i-play nyo na lang playlist, lahat. And yeah, maraming salamat and happy Thursday night. Sana lahat kayo nag-enjoy. And yeah, naka-isang oras din tayo. Thank you so much. Love you all. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.